Isang magandang araw po sa bawat isa. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Jesucristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos at ang provision ng tipan ng Diyos sa tao sa New Covenant at ang ipinag-uutos ng Panginoong Yesus na ituro sa mga gagawing alagad. Ang ating teksto na babasahin sa pagkakataong ito ay mula sa Lucas 9:23. Lucas 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung ibig nino man ang sumunod sa akin ay limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, noong siya ay magpasimula sa kanyang ministeryo sa edad na 30, ay agad na kinumpirma ng Banal na Espiritu ang kanyang pagkatawag sa pamamagitan ng napakaraming himala na nagaganap sa kanyang buhay. At ito ay naging dahilan upang palagi siyang dagsain ng mga tao at marami ang nagnanais na sumunod sa kanya. Para sa bagay na ito ay magandang basahin ninyo ang Mateo Kabanata 4, lalo na sa panahon na ang Panginoong Hesus ay tapos na sa kanyang pag-aayuno ng 40 araw. Diyan natin makikita ang bagay na yan. Pansinin niyo at makikita ninyo na maging mga galing sa karatig bansa ay nagpupunta sa kung saang lugar ay nababalitaan nilang nandoon ang Panginoon upang gumawa ng mga himala. Sa pagpasok ng Kabanata 5 ng Mateo ay makikita ninyo na ang Panginoon ay kapansin-pansin na namimili na ng kanyang mga alagad. Ang mga ito ay tinuturuan niya kung paano ang tunay na pagsunod sa kanya. Ang ganitong mga sinabi ng Panginoon ay paulit-ulit din sa mga ebanghelyo. Kapag ka nakikita ng Panginoon na marami ay nagnanais na sumunod sa Kanya, ay sinasabi niya ang mga pananalitang ito. At doon ay makikita na marami talagang mga tao na nais lamang siyang pakinabangan, subalit ang totohanang pagsunod sa Kanya ay hindi nila nagagawa. Kaya naman ang Panginoon, kalaunan ay makikita natin na nagfo-focus na siya sa kanyang 12, lalo na sa pagsasanay sa kanila. Nais ko munang isalamin natin ang buhay ni Abraham bilang ama ng pananampalataya na inilalarawan ng 3 hakbang ang kanyang pagsunod ng tawagin siya ng Diyos. At ito ay pinaiwanan sa kanya ang mga mahalagang bagay sa kanyang buhay, ang kanyang bansa, kababayan at mga mahal sa buhay. Yan ay mababasa natin sa Genesis chapter 12 verse 1 na sinabi, "The Lord had said unto Abram, leave your country and your people and your father's household and go to the land I will show you." Ang mga ito ay pinakamahalaga sa kanyang buhay sapagkat naroon ang kanyang ginhawa, kaaliwan at kasiyahan. Ito ay ang larawan ng paglimot sa kanyang sarili at ang larawan ng pagpasa niya sa kanyang krus ay ang mga tiisin na kanyang ginawa sa paglalakbay at sa paghihintay sa pangako ng Diyos na bibigyan siya ng anak. At ang larawan naman ng kanyang pagsunod sa Diyos ay nang hilingin ng Diyos na ihandog sa kanya ang kanyang anak sa pangako na si Isaac. Sa pagsunod sa Diyos, ang 3 hakbang na ito ay ibinibigay ng Panginoon sa mga nagnanais sumunod sa Kanya. Ano ang mga ito? Limutin ang ukol sa sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa Kanya. Bago tayo pumalaot sa bagay na ito, ay puntahan muna natin ang katanungan na pag-uusapan ng inyong grupo at ito ang katanungan. Nakapagpasimula ka na ba sa mga hakbang na ito? Sa anong hakbang ka na naroroon? Anong hakbang ang sa tingin mo ay naging o magiging mahirap para sa iyo? Sige po, pag-usapan muna ng inyong grupo ang mga katanungan ito at pagkatapos ay magbabalik po tayo. Magbabalik po tayo upang linawin ang bagay na ito at maisalamin natin ang ating mga buhay kung talagang nagaganap ito sa ating mga sarili. Alam ko na kapag tayo lang ang nag-iisip kung ito nga ba ay nagagampanan natin, ay malamang nandoon ang panlilinlang sa ating sarili na aangkinin natin
na tayo ay tagasunod ng Panginoon. At yan ay tinatanong ko sa marami, sino rito ang tagasunod ng Panginoon? At halos lahat ay nagtataas ng kamay. Pero dito sa mga sinabing ito ng Panginoon ay makikita natin na nagbigay siya ng mga hakbang na pamantayan upang makita ng mga nag-aakalang sumusunod sila sa Panginoon kung talaga nga bang sumusunod sila. Kaya't sa pagkakataong ito, ay hilingin ko sa iyo na maging tapat ka sa iyong sarili, alisin mo ang pandaraya sa iyong sarili, at salaminin mo ang iyong buhay kung ikaw nga ba ay nagiging tunay na tagasunod ng Panginoon. Puntahan natin ang tatlong hakbang na ito at isa-isahin para malinaw nating makita kung saang hakbang na nga ba tayo nandoon. At ang una nating katanungan ay ito: ano ang mga tanda ng pagtanggi ng ukol sa iyong sarili? Ulitin ko, ano ang mga tanda ng pagtanggi ng ukol sa iyong sarili? Unang-unang bagay na dapat nating maunawaan sa mga ito, at ito ay nais kong i-convert sa panahon na ang Panginoon Kristo ay namatay na, siya ay umakyat sa langit at dumating na ang banal na Espiritu. Ang punto ko diyan ay nasa kapanahunan na tayo ng New Covenant. At ito ang panahon na kinaroroonan natin. Ito yung panahon ng mga apostol. Wala na sa kanila ang Panginoon at dumating na ang banal na Espiritu. Yan ang panahon ng New Covenant. At nais kong linawin sa inyo na ang ebanghelyo sa panahon na yan ay hindi yung ebanghelyo sa aklat ng Matthew, Mark, Luke, John. Linawin ko lang na ang ebanghelyo diyan ay ang Mesiyas ay dumating na o ang tagapagligtas ay ipinanganak na. Yan ang ebanghelyo sa panahon na yan. Sa panahon naman ng pangangaral ng Panginoon ay ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos sa langit na siyang dumating na dito sa lupa. At kung maalala ninyo ang isinisigaw ng Panginoon sa Mateo 4:17 ay sinasabi niya, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Na nangangahulugan na dumating na ang paghahari ng Diyos sa mundong ito. At ito ay magaganap sa mga tao na tumanggap kay Kristo bilang siya talaga ang tunay na Mesiyas. Subalit kung titingnan naman natin ang ebanghelyo sa panahon ng mga apostol, ay si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay, at siyempre kasama diyan ang mga hakbang pa nang siya umakyat sa langit at ang kanyang pagbabalik. Ang lahat ng mabuting balitang ito ay tungkol kay Kristo, subalit dapat nating maunawaan na ang lahat ng mga ginawa ng Panginoon ay may kaugnayan sa pagiging mabuting balita nito. At ang unang-una nating dapat makita diyan ay ang Panginoong Kristo ay naparito at nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan. So ano ang nakikita natin dito? Na kapag yung ebanghelyo ay pinaniwalaan natin, hindi na lamang natin tinanggap si Kristo na katulad ng ginagawa sa Kanya nung panahon na nandito siya sa lupa. Ang dapat nating tanggapin at paniwalaan ay ang mabuting balita tungkol sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling nabuhay na nangangahulugan nito ng bigat ng kasalanan na kinailangang magsakripisyo ang anak ng Diyos, ang pagtalikod sa kasalanan, yan ang inilalarawan ng kanyang pagkalibing at ganun din naman ang pag-asa sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya't habang pag-aaralan natin ito, ay iniisip ko na ikaw na mag-aaral ay nakapakinig ng mabuting balita at tanda na ikaw ay tinanggap ng Diyos sa bagay na ito, ay tumanggap ka ng banal na Espiritu sapagkat hindi mo magagawang sundin o sumunod sa Panginoon maliban na ikaw ay may taglay na Espiritu ng Diyos. Kung ang Panginoong Jesucristo ay kinailangan niya ang banal na Espiritu nang siya'y magministeryo, at ang mga alagad niya ay hindi niya pinapahayo hanggat hindi tumatanggap ng banal na Espiritu. At alam natin, ang born-again experience ay ang pagdating ng banal na Espiritu na ibinibigay ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Bilang mga hentil ay nais kong basahin mo ang Gawa 15:7 hanggang 9 sa bagay na yan. Sinabi ko ang mga bagay na ito sapagkat
Kahit tayo ay totoong na born again, ay meron tayong struggle sa ating laman. Kahit tayo nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, nababanggit ito sa Galatia 5:16 hanggang 18. At yan ay tungkol sa paglalaban-laban ng ating kagustuhan ng laman at ang kagustuhan ng banal na Espiritu sa atin. So ano ang tanda ng pagtanggi sa iyong sarili? Ay mayroon kang laban na totoo dito kung ikaw ay talagang nagsisi na sa iyong mga kasalanan at siyempre kasama diyan ang pagtaglay ng Espiritu ng Diyos. Kapag kawala yon, hindi mo magagawa ang bagay na ito maliban na pabababain mo ang standard ng Diyos at ganyan ang ginagawa ng maraming mga nagsasabing mga born again. Kasama na diyan ang mga tagapagturo sa kanilang mga simbahan. Punta na tayo dito sa ating number 1. Ano ang mga tanda ng pagtanggi sa ukol sa iyong sarili? At ang number 1 din natin ay katagumpayan sa mga gawa ng laman. Katagumpayan sa mga gawa ng laman. Ang mga gawa ng laman ay daan upang kamuhian tayo ng Diyos o malayo tayo sa Diyos. Ang mga hindi mananampalataya ay walang kapangyarihan para iwasan o iwanan ang buhay na ganyan. Sa bagay na yan ay agad mong maisasalamin ang iyong sarili kung ikaw nga ba ay nabubuhay pa sa iyong gawa ng laman. Basahin mo ang Galatia 5:19 hanggang 21 at nandiyan ang mga gawa ng laman. Isama mo na rin ang unang Korinto 6:9, mga gawayan ng laman at ganoon din ang Colosas 3:5 hanggang 10. Colosas 3:5 hanggang 10. Ayaw kong pag-usapan dito ang mga bagay na yan sapagkat ang totoo ay nandoon na yan sa ating pasimula pa lamang tungkol sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Na kung ikaw talaga ay tinanggap ng Diyos sa iyong pagpasok sa kanyang kaharian, ay iniwanan mo na yung mga bagay na ito na tinatawag na mga gawa ng laman. At ang pangalawa natin dito ay hindi na hinahangad ang mga bagay sa mundong ito. Hindi na hinahangad ang mga bagay sa mundong ito. Sinabi ng 1 John 5:4, 1 John 5:4, na kung ikaw ay tunay na ipinanganak sa Espiritu, ay magkakaroon ka ng tanda ng kapangyarihan laban sa pagiging makasanlibutan. Nabubuhay tayo sa sanlibutan na ang daming inaalok nito na kagustuhan ng ating maman, mga inaambisyon ng tao, mga nakakaakit sa paningin. At yan ang dahilan para tulungan tayo ng Diyos na pagtagumpayan ang bagay na ito. Nangangahulugan na kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, ay meron ka ngayong pagkokontrol sa iyong sarili ukol sa mga bagay sa sanlibutan ito. Isama niyo po rito ang 1 John 2:15-17. Do not love the world or anything in the world. At yan ay paalala sa mga anak ng Diyos. So yan ang ating pangalawa rito. Hindi na hinahangad ang mga bagay sa mundong ito sapagkat you are denying yourself of your ambitions. At ang ating pangatlo ay iniwanan ang iyong comfort zone. Iniwan ang iyong comfort zone. Alam niyo, pagkatapos sumampalataya ng maraming Kristiyano, una ay nais kong ipakita sa inyo na mali ang mabuting balita mo kung inaakala mo na pagkatapos mong tanggapin si Kristo o kilalanin si Kristo, ay inaakala mong wala ka nang gagawin at ikaw ay makakarating sa langit. Siguraduhin ko sa iyo, ibang mabuting balita ang napakinggan mo. Mga ilang bagay ukol dyan ay katulad ng ating ginagawa na dapat gawin ng mga tunay na born again, ang alamin at isabuhay ang mga batas ni Kristo. Kasama na dyan ang pagpasok sa kanyang kaharian na kailangan nating malaman ang kanyang mga batas at siyempre ang pakikipagtipan sa Diyos na kailangan nating alamin ang mga provision ng kanyang tipan sa atin. Ganun pa man, kahit totoong na born again, kalimitan ay tumitigil tayo sa ating mga ginagawa sa kaharian ng Diyos dahil na rin sa pag-aakala na okay na tayo. Yan ang tinatawag na comfort zone. Ayaw na nating humakbang na
nahamon na ating mga kagustuhan ng laman. At yan ay makikita natin na tila bumabalik tayo sa simple na hindi pa natin natatanggihan ang ukol sa ating mga sarili. Pero para sa akin po, kung titingnan natin itong hamon na ito ng Panginoon sa mga nagnanais sumunod sa Kanya, ay dapat ay tapos na sila doon sa kasalanan. Ang kanilang hamon dito ay tungkol sa kanilang mga ambisyon pa sa mundong ito. Ibang level na po dapat ito. Ito na po yung hamon tungkol sa mga magagandang hangarin at naisin natin sa mundong ito. Gusto kong makita natin sa buhay ni Apostol Pedro ang tungkol dito sa pag-iwan sa kanyang comfort zone. Ang number one na hakbang niya ay iniwan niya ang kanyang mga kagamitan at sumunod sa Panginoon. That is leaving his comfort zone. Naniniwala ako na sa mga panahong yan ay maasahan na ang ganyang pinagkakakitaan. Pwede nang mag-settle si Pedro sa ganyang hanap buhay, subalit alang-alang sa pagsunod sa Panginoon ay iniwan niya ang mga ito. Ang second na hakbang ng pag-iwan sa comfort zone ni Pedro ay nung iwanan niya ang bangka at nagawa niyang lumakad sa ibabaw ng tubig. Samantala na kung titingnan natin ang kanyang mga kasamang alagad ay nandoon sa bangka na hindi man lamang nagkaroon ng pagnanais na humakbang patungo sa Panginoon na nasa ibabaw ng tubig sa panahong yan. At yan ay larawan ng mga Kristiyano na hindi na nahahamon sa kanilang comfort zone, hindi na gumagamit ng pananampalataya. Pero nais ko ring makita nyo ang mga katotohanan dito na malamang ito ang mga dahilan kung bakit si Pedro ay pinili ng Panginoon na maging leader ng kanyang grupo kalaunan. At pang-apat natin tungkol sa ano ang mga tanda ng pagtanggi ukol sa sarili ay ito. Ginawa o ginagawang ambisyon ang mga nais ng Diyos sa kanyang buhay. Ginawa o ginagawang ambisyon ang mga nais ng Diyos sa kanyang buhay. Sa simpleng pananalita ay katulad ng ating Panginoon Kristo ang kanyang naisin. Actually, paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo na ang layunin ng pagiging Kristiyano ng bawat isa sa atin ay maging katulad ng ating Panginoong Kristo. Hindi sa mga paggawa ng himala at kung ano-ano pa, kundi doon sa apat na aspeto na dadalhin sa atin nitong ating mga pinag-aaralang mga utos ng Panginoong Kristo. Nais ko lang banggitin, minsan pa sa inyo, ang tungkol sa kanyang karakter, sa kanyang attitude, sa kanyang work, at sa kanyang motives. Yan ang apat na dinadala sa atin ng ating pag-aaral. Ulitin ko, karakter, attitude, work, at motives. Kapag ka na-adapt natin ang sa Panginoong Jesucristo, ang apat na ito, ay malaki ang porsyento na tayo ay nagiging katulad na niya. And that is following the Lord Jesus Christ. Pero pinag-uusapan pa lang natin dito ang tungkol sa pagtanggi ukol sa ating mga sarili. At ako'y naniniwala na kapag hindi natin nagawa ang unang hakbang na ito ay hindi na natin kaya yung dalawang susunod. Ano yung dalawang susunod? Pasanin ang kanyang krus at ang sumunod sa Panginoon. So ipalagay natin yung pangalawang hakbang na ganito. Nagawang iwanan ng mga alagad ng Panginoon ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang pamilya, at sila ay nagpasya na magiging kasama ng Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Alam natin na sa panahon na yan ay hindi pa talaga sila pwedeng iwanan ng Panginoon. Ito yung panahon ng pagsasanay. Sinasanay sila ng Panginoon ng buhay pagsasakripisyo. Pero dapat nating tandaan na ito ay pinakita na ng Panginoon sa kanyang buhay nung iwanan niya ang kanyang pamilya at ang buhay sa sanlibutan at magpasya na mag full-time na sa ministry. Iyan ay larawan ng pagpasan sa krus. Ang krus ay laging larawan ng sakripisyo. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ito ang pinakamatinding parusa na igagawad sa mga pinaparusahan ng mga Romano.
Ang pagpasanin siya ng krus sa publiko at pagkatapos ay ipapako na nakabayubay doon. Nangangahulugan yan na itinuturing kang heinous criminal at dapat mong maranasan ang kamatayang kahiyahiya. Naisip na ba ninyo ang katotohanan yan? Kaya ganyan ang ginawa sa Panginoon. Dapat din nating tandaan na lahat ng nagpasan sa krus ay nakatakda na para mamatay. Alam ng Panginoon na kapag ka dumating na sa punto ng kanyang buhay ang bagay na ito, ay hindi na siya makakababa mula sa krus upang mamuhay ng normal muli. Kaya ulitin ko, lahat ng nagpasan ng krus ay alam nila na sila'y ipapako doon. At siyempre, maliban doon sa nagpasan sa krus ng Panginoon, nang hindi niya na ito kaya, ang krus na iyon ay hindi para sa kanya. Hindi ko alam kung ito yung Joseph of Arimathea, pero ang pinupunto ko diyan ay hindi talaga para sa kanyang krus na iyon, kundi para sa Panginoong Hesukristo. Pero katulad ng mga sinasabi ko, lahat ng mga pinagpapasan ng mga sundalo, ng Romano, ng krus ay nakatakda na sa kanilang kamatayan. Bakit? Nakita natin ito sa pamamagitan ng pagbali sa mga buto ng mga kasama ng Panginoong Jesucristo, buto sa kanilang mga hita, at ang Panginoon naman ay ang pag-ulos sa kanyang tagiliran na kung saan ay umagos ang dugo at tubig doon. Pero ano ang ibig sabihin ng pagpasan ng aking krus? At ang number one natin ay hindi ko na hinahangad ang karangalan at papuri sa aking sarili. Yan ay isang bagay dito. By the way, hindi ito in order, pero makikita natin ang mga larawan ng pagpasan ng krus sa pamamagitan ng mga puntong ito. Ulitin ko, hindi ko na hinahangad ang karangalan at papuri para sa aking sarili. Sa bagay na yan ay maraming bumabagsak sapagkat inaakala nila na katulad ni Abraham ay kailangang maging tanyag sila para maituturing na dakilang Kristiyano. Hindi po ganyan ang kadakilaan sa ating kapanahunan. Ang sinabi ng Panginoon, if anyone wants to be great, they must be the servant of all. Nakikita ba ninyo ang kaibahan? Na ang Panginoon ay hindi laban sa paghahangad na maging dakila, kaya lang ang kadakilaan ay nakukuha sa pamamagitan ng pagiging aba at paglilingkod sa mga iba. Ang pangalawa natin dito ay ibig makatulong sa iba lalo na sa kanilang kaligtasan. Ano ang pinupunto ko rito? Na kung ikaw ay nagpapasan ng krus, ay nangangahulugan ito ng katulad ng pagpapahayag ng mabuting balita sa mga tao. Maraming mga Kristiyano ay makikita natin na doon sa number one, ang hangad nila, karangalan, papuri sa kanilang sarili, you can never take up your cross to follow Jesus Christ. At pangalawa, if you are not preaching the gospel, hindi ka nagiging kasangkapan para ibahagi ang mabuting balita sa ikaliligtas ng iba, hindi mo pasan ang krus mo. Sigurado yan. At maraming Kristiyano nag-aakala na hindi nila obligasyon yan, obligasyon ng ebanghelista. Alam nyo, ang isang katotohanan, ang pangangaral ng mabuting balita ay trabaho ng lahat ng Kristiyano. Iba yung pagiging gifted ng evangelist. At para patunayan sa inyo ang katotohanan yan, nung nangalat ang mga Kristiyano dahil sa persecution na dulot ni Pablo, silang lahat ay nakakapangaral. Basahin ninyo ang Gawa 8:1 hanggang 4 ay makikita nyo na lahat sila ay nakakapangaral. Bukod doon, ay tinuturing tayong mga ambassadors ni Kristo na nangangahulugan tagapagsalita tayo ng langit. At ano ang ating mga sasabihin sa mga tao para ma-reconcile sila sa Diyos? Yan ang konteksto ng 2 Corinthians chapter 5, beginning verse 18 up. Makikita nyo ang katotohanan yan. Have you taken up your cross and following Jesus to preach the gospel? Mahalaga ang bagay na yan sapagkat yan ay trabaho natin sa ubasan ng Panginoon. At ang ating pangatlo dito sa pagpasan sa krus ay nakahandang ibigay ang buhay para sa kaligtasan ng iba.
Hindi ko ibig sabihin sa puntong ito na tayo, ang kamatayan natin ay nakakapagligtas sa ibang tao. Pero alam natin na maging ang Panginoon ay binalaan niya ang kanyang mga tagasunod na sa kanilang pagsunod sa kanya ay mailalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Hindi ba katotohanan ang bagay na ito? At ang totoo diyan ay maraming Kristiyano hindi yan nagagawa. Unang-una, sa kahihiyan pa lamang, yung kanilang reputasyon ay hindi na sila nakakapagbahagi ng mabuting balita dahil doon pa lang bagsak na sila. Eh di lalo na kapag ka may banta sa ating buhay, kung may magagalit sa ating pangangaral ng katotohanan. At nais ko rin sabihin, kaya maraming mga Kristiyano ay nakakapangaral dahil binabago nila yung mensahe at minsan pa nga ay ginagamit ang pangangaral para maglikom ng pera. At siyempre, pag naglilikom ka ng pera, pagagandahin mo yung iyong mga sinasabi alang-alang sa mga offering ng tao. Pero kung titingnan ninyo sa kapanahunan ng mga apostol sa pasimula pa lamang, ay agaran silang pinersecute kasama ng Panginoon na pinatay. Ngayon ang mga apostol ay pinepersecute sila, ibinibilanggo sila, at kung titingnan ninyo ay dahilan para patayin si Esteban, ang unang martir ng mabuting balita. Pag-aralan din ninyo ang buhay ni Apostol Pablo na nung mula nang siya'y mangaral ng tungkol kay Kristo, ay nagkaroon ng pagbabago sa turing sa kanya ng tao na siya ay binabantaan na ng kamatayan pagkatapos niyan. Nangangahulugan ito ng katotohanan na kapag ka nangangaral ka ng totoong mabuting balita, huwag kang mag-expect na tanggap ka ng karamihan sa mga tao. Yan ay sapagkat isinisiwalat mo diyan ang laban sa kasalanan at ang katotohanan naging daan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Sa ganyang katotohanan ay maliligtas ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kaya galit ang dyablo diyan at inuudyukan niya ang mga kasangkapan niya para ikaw ay labanan. Ang pang-apat natin dito ay higit na pinahalaga ng tawag ng Diyos kaysa sa relasyon sa mga mahal sa buhay. Ulitin ko, higit na pinahalagahan ng tawag ng Diyos kaysa sa relasyon sa mga mahal sa buhay. Ayan, isang tanda ng pagpasan sa krus. Basahin ko sa atin ang sinabi ng Panginoon na hinamon muli ang mga tao sa ganito. Sa Lucas 14:25 hanggang 27. Lucas 14:25 hanggang 27. Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them he said, "If anyone comes to me and does not hate his father, his mother, and wife, and children, brothers and sisters, yes, even his own life, such a person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple." Ano ang sinasabi ng Panginoon dito? Ang sinasabi ng Panginoon dito, nung sabihin niya, if anyone does not hate his father, mother, nangangahulugan ba ito na kamuhian natin, kagalitan natin ang ating mga pamilya? Hindi po. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito ay nais kong ilarawan sa ganito. Kung ang pag-ibig natin sa Diyos ay katulad ng liwanag ng araw, at ang pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay, dahil kailangan natin silang mahalin din, ay katulad sa liwanag ng buwan. At ano ang punto ko diyan? Na kapag ka ganong katindi sa sikat ng araw ang pag-ibig natin sa Diyos, matatabunan yung pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay. Ganyan ko maigandang ilarawan ang sinasabing ito ng Panginoon kung nais nating sumunod sa Kanya. Ang ating panglima ay may pagtitiis, magampanan lang ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, mahalaga ang pagtitiis sa kaharian ng Diyos. Hindi ko alam kung saang ebanghelyo nakuha ng mga mangangaral ang puro pangako ng kayamanan, kapayapaan at kaginhawaan ang mga sinasabi sa kanilang mga tagasunod. Samantalang si Kristo ay ganito ang kanyang sinasabi, "If anyone wants to follow me, they must deny themselves, take up their cross, and follow me." Magandang sukatan yan kung ang simbahan natin ay nasa katotohanan. Sa pamamagitan lamang ng mga pangako niya ay makikita natin kung
totoo ba na simbahan ng Panginoon ang ating kinabibilangan? Nais kong basahin sa atin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa pagsunod sa Panginoon at ang daranasin natin sa pasya at gagawin natin ito. Dito tayo sa Roma 8. Roma 8:17. Roma 8:17. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. So diyan ay makikita natin ang sinasabi ni Apostol Pablo na kung tayo'y mga anak ng Diyos, kasama rin tayo sa kanyang pagtitiis. Nakakita na ba kayo ng nagtitiis sa kayamanan, sa kaginhawaan, sa kaalwanan, at sa kapayapaan? Wala pong ganon. Hindi yan naranasan ng Panginoon at ng mga apostol. Ito ang kanilang naranasan. Pero, nandoon naman ang pangako na magiging tagapagmana tayo. Tandaan niyo ito. Kung wala kayong pagmamalasakit at pagsisikap at pagsasakripisyo sa pagsunod sa Panginoon, hindi kayo magiging tagapagmana. Dahil malinaw sa sinasabi ni Pablo at sa salita ng Diyos na sa mga magmamana sa kaharian ng Diyos ay daranas sila ng tinatawag sa English na suffering. Gusto ko na puntahan ninyo ang mga aklat ni Pedro at makikita nyo, i-type nyo yung suffer at yan ay makikita nyo kung ano ang sinasabi ni Apostol Pedro din tungkol sa suffering in serving Christ. Punta tayo ngayon sa ating pangatlong punto na pag-uusapan. Ano ang tanda na ako'y sumusunod sa Panginoon? Ano ang tanda na ako'y sumusunod sa Panginoon? Number 1, kung ikaw ay baguhang Kristiyano, nagsisikap ka na makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral at pagsasanay sa pamamagitan ng iyong leader. At siyempre, nais kong sabihan kayo na ang pangunahin talaga, basic na inaalam ng mga totoong Kristiyano ay itong mga utos ng Panginoong Jesucristo ito bilang mga pumasok sa karya ng Diyos at sa tipan ng Diyos at ang pagsunod sa utos ng Panginoon na turuan kayong sumunod sa mga ipinag-uutos niya. Ang ating pangalawa, kung ikaw ay mananampalatayang 3 taon pababa, ay nagsasanay ka sa loob ng iyong lokal na iglesia. So yung number 1 natin ay tungkol sa yung mga holy habits. Ang number 2 natin ay pakikibahagi sa mga gawain sa loob ng iglesia. Ang number 3 natin, natanda kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ay kung ikaw ay mananampalataya ng 3 taon pataas, ikaw ay nag-aakay ng ibang tao sa Panginoon. Nag-aakay ka na ng kaluluwa. At ang pang-apat na hakbang, kung ikaw ay tagasunod ng Panginoon, ay sinasanay mo ang mga ibang mananampalataya upang gawin din silang alagad. Anong ibig sabihin yan? Katulad ng ginagawa ko sa inyo rito, tinuturuan ko kayo ng mga batas ni Kristo, kasama na dyan ang mga hamon. Dahil ganyan ang salita ng Diyos. Mahahamon ka talaga. Hindi totoong salita ng Diyos kung walang hamon, bagamat mag-iingat kayo sapagkat maraming hamon na kalimitan ay pinakikinabangan kayo at hindi kayo nakikinabang sa inyong relasyon sa Panginoon. Pero, kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon at pagkatapos natuto ka at hindi ka nagtuturo sa iba, hindi ka nagsasanay sa iba, sasabihin ko sa inyo, mawawala lahat ng saysay ang iyong mga natututunan. Ito ang lagi kong sinasabi sa mga Kristiyano, na hanggat hindi kayo nagtuturo, mabagal na mabagal ang inyong paglago o kaya baka mamamatay ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Sana tanggapin ninyo ang katotohanan niya. Isang bagay pa, ang totoong Kristiyano ay mapagtanggap ng mga katotohanan sa salita ng Diyos. At ang ating panglima ay ninanais mong maging katulad ng Panginoon sa character, attitude, motives, at work na katulad ng nabanggit ko na sa inyo kanina. At alam natin ang sinabi ng Biblia na dapat tayo ay mamuhay na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Nais kong banggitin ang sinasabi ng 1 John 4:17 na kung gusto mo talagang makatiyak ng buhay na walang hanggan, ang pamumuhay mo sa mundong ito ay katulad kay Kristo. Siya ang ating pattern, modelo,
standard sa pagluluwalhati sa ating amang nasa langit. Nais ko ibigay sa inyo ang paalalang ito. Ang pagiging miyembro ng isang lokal na iglesia at pagdalo ng linggo-linggo sa pananambahan ay maganda, pero hindi sapat na tanda ng pagiging tagasunod ng Panginoon. Maraming relihiyoso sa ating kapaligiran, maraming simbahan, iba't ibang grupo, pero hindi lahat sila ay mga tagasunod ng Panginoon. At ang mga ibinigay ko sa inyo rito ng mga pamantayan kung paano tayo maging tunay na tagasunod ng Panginoon na galing mismo sa Panginoon at sa mga apostol ay tamang sukatan, maganda at tamang sukatan kung ikaw nga ay tagasunod ng Panginoon. Ano ang pag-uugaling dadalhin sa atin ng utos na ito ng Panginoon? Ang pag-uugaling dadalhin sa atin ito ay self-sacrifice. Self-sacrifice. Tandaan natin ang katotohanan, iniwan ng Panginoon ang kanyang kaharian sa langit, ang trono na kung saan siya ay sinasambat pinaglilingkuran ng laksa-laksang mga anghel, alang-alang sa pagsasakripisyo para sa atin. At kung anuman ang ating pasya tungkol sa hamon niyang ito, hamon sa kanyang salita, ay hindi natin pagsisisihan, sapagkat kung paano siya ay tinanghal ng Diyos, ay ang mga magsasakripisyo para sa kanya at sa kanyang paghahari ay maghahari din namang kasama niya. Sa ating pagwawakas ay iyuk natin ang ating mga ulo para sa mga katanungang ito. May mga ninanais ka pa bang makamit sa sanlibutan ito? Naunawaan mo na ba kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Kaya mo bang iwanan ang itinuturing mong mahalaga sa buhay mo kung kinakailangan upang makasunod sa Panginoon? Marami ka pa bang katanungan sa buhay kung ano at paano may sakatuparan ng utos na ito? Dito po tayo nagtatapos sa utos number 48. Limutin ang ukol sa sarili, pasanin ang iyong krus, at sumunod sa Panginoong Jesucristo. Sapat ang biyaya ng Diyos para sa atin sa gagawing ito, para totoong makasunod tayo sa Kanya. Magandang araw po sa bawat isa. God bless sa inyong lahat.